Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, page 24, nandito pa rin tayo sa Tawhid al-Asma'i was Sifat. So merong tinukoy dito na 5 saligan kung paano unawain ng Muslim ang mga pangalan at katangian ni Allah. Na unang nabanggit, dapat paniwalaan at tanggapin ang lahat ng nabanggit sa banal na Quran at sa mga tamang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So anumang napagtibay mula sa Quran at sa Sunnah na pangalan nga at katangian ni Allah ay dapat natatanggapin ng Muslim. At the same time, yung hindi napagtibay ay hindi natin mapagtitibay inshallah. At hindi natin kikilalanin bilang pangalan nga at katangian ni Allah. Halimbawa nga niyan, mayroong mga pangalan na iniugnay kay Allah na mula rito ay idinudugtong ang salitang Abd. Abdul Rashid, Abdul Mu'in, mga ganung pangalan. So hindi pangalan o hindi napagtibay na pangalan ni Allah, mga pangalan na Ar-Rashid at Al-Mu'in at iba pa. Kaya hindi ito mainam na gamitin. Bagaman maaring maging tama sa kahulugan. Si Allah ang Al-Mu'in, si Allah ang Ar-Rashid, pero hindi sa konteksto na ito'y napagtibay na pangalan o katangian ni Allah. Pangalawa, ang mga katangian ni Allah ay ganap na walang hanggan na umaayon sa kanyang kadakilaan. Ang mga katangian ni Allah ay perpekto at umaayon sa kanyang kadakilaan. Nang mga pangalan at katangian ni Allah, hindi ito pangalan at katangian na kumbaga maihahambing sa tao o sa mga nilikha. Maaring kapangalan ni Allah ang ilan sa maaring pangalan ng tao o katangian ng tao, pero ito ay sa pangalan lang. At ang mga ito ay pinahintulutan ni Allah na mangyari upang maintindihan lamang ng tao ang konteksto ng kanyang pangalan at katangian na meron itong kahalintulad sa dunya upang maintindihan natin si Allah, at actually applicable din ito sa mga bagay na naroon sa akhirah. Yung impyerno, na talakay na natin, pinili ni Allah na ito ay apoy. Kasi lahat ng tao ay nakaranas ng apoy. Hindi lahat ng tao nakaranas ng yelo, para gawin niyang yelo ang impyerno. So apoy ang ginawa niya na impyerno para maintindihan ng tao kung anong klaseng parusa meron sa impyerno. At gayon din sa paraiso, ang lahat ng biyaya sa paraiso ay mayroong katulad na biyaya dito sa mundo. Pero syempre, hindi yun magkatulad. Magkatulad lang sa konteksto, pero hindi siya magkatulad na magkatulad talaga. Kaya nga sinasabi doon sa mga biyaya, doon sa Suratul Baqarah, wa utubihi mutasyabihat, at bibigyan sila sa paraiso ng katulad nito pero mas matindi pa. Okay? So yung mga pangalan at katangian ni Allah, halimbawa, si Allah ang Ar-Rauf at Ar-Rahim, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inalarawan din siya bilang wa kana bil mu'minina raufur rahim o wa bil mu'minina raufur rahim. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mabait o mabuti sa kanyang mga kapwa mananampalataya. Si Allah mas matindi. Kaya nga tuwinang ang pangalan ni Allah ay tinutukoy, dinadagdagan ito ng alif lam para maging ma'rifah. Ibig sabihin na siya ang nangunguna sa ar-ra'fah, pagiging ar-rauf, pagiging mabuti. At siya ang nangunguna sa ar-rahmah, sa pagiging mahabagin o maawain.
sa kanyang pagiging Ar-Rahman at Ar-Rahim. Sa perpekto ang mga katangian ni Allah. Siyempre, wala itong kapintasan na kung iahalin tulad dito sa katangian ng tao. Sa kabaitan ni Allah, may mga tao mababait. O mababait sila pero maaring sila ay naive, maaring sila ay vulnerable, madaling maloko, masyadong malambot ang puso, madaling madugas. Si Allah hindi madudugas kahit siya ay mabait. Ngayon din si Allah, siya ay nagagalit. Pero ang galit ni Allah ay hindi katulad ng galit ng tao na maaring siya ay makakagawa ng kawalang katarungan dahil sa galit. O maaring siya ay makakaramdam ng panghihina dahil sa galit. Si Allah, ang kanyang galit ay katangian ng kanyang jalal, ng kanyang pagiging marangal. Nagagalit siya kapag hinahamon ng kanyang karangalan. At yung ra'fa naman niya, yung kanyang kabaitan, ay katangian ng kamal na sino mang kikilala rito ay lalong minamahal at binibiyayaan ni Allah. Na yung mga katangian ni Allah, hinahati nga ito ng mga scholar sa dalawa. Yung sifatul jalal at sifatul kamal. Sifatul jalal na kapag naririnig o nababalitaan ng tao ang tungkol dito, nanginginig ang kanyang katawan, yung totoong naniniwala sa mga ito, natatakot sila kay Allah dahil sa jalal, dahil sa karangalan ni Allah. Pero yung kamal naman, kapag ito naman ay naririnig ng mga tao, ay lalo nilang minamahal si Allah at lalo nilang hinahangad ang habag ni Allah. Alhamdulillah. So ito yung naunang dalawa. So ngayon ito yung panghuli nating araw sa pagtalakay dito inshallah. Sikapin natin matapos ito sa number 3 tsaka number 4 na mga saligan inshallah. Sabi dito, hindi maaring alisin o itanggi ang kahit anuman sa mga pangalan at mga katangian ni Allah. So hindi pwedeng magkakaroon ng ta'til. Hindi maaring magkakaroon ng ta'til. Actually, 4 ito na paglabag sa tauhid. Bukod sa ta'til, nandito rin sa number 3 yung takyif at yung tamthil. At nauna nang nabanggit dun sa number 1 yung tahrif. Nauna nang nabanggit sa number 1 ang tahrif. So yun nga, ang tauhid al-asma'i was sifat, kung tutuusin ay may malaking kinalaman sa rububiyah ni Allah, sa kanyang mga kapangyarihan. Kasi siyempre, ang mga kapangyarihan ni Allah, may kinalaman din ito sa kanyang mga katangian. Ngunit ito ay inihiwalay ni Allah dahil kung ang rububiyah ay pagkilala sa personal na katangian ni Allah, kumbaga, sifatul dhati, o kapangyarihan ni Allah. Ang tauhid al-asma'i was sifat, may kinalaman din dito yung kung paano ito kinikilala ng tao. Kaya ina-address ito dito, especially kaya ginawa itong hiwalay pa na bahagi ng tauhid. Ng pagkakahati-hati sa tauhid, ito ay dulot ng istiqra, yung pag-refer ng mga scholar sa mga batayan, na mula rito, sinimplify nila ang mga pangaral sa Islam, ang mga aral sa Islam, para madaling maunawaan ng tao. Alhamdulillah. Katulad ng kung paano nilang natukoy ang syurut la ilaha illallah, ang syurut Muhammadur Rasulullah, mga arkan ng arkanul iman. Yung mga arkanul iman, ang bawat isa sa mga yun ay meron ding arkan. Meron ding kanya-kanya nitong mga haligi. Ang paniniwala kay Allah ay merong 4 na rukun. Ang una, al-imanu biwujudillah. Ang paniniwala sa pag-iral ni Allah na totoong may Allah. At ang huling 3, ito na yun, yung tauhid. Rububiyya, uluhiyya, at asma'i was sifat. So yung ta'til na tinatawag, ito yung pagtanggi. Ito yung pagtanggi o pag-alis sa anumang katangian ni Allah na napagtibay sa Quran at Sunnah. At ang marami sa mga
naliligaw sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. So nagkakamali sila dito sa apat na ito. Yung tamthil o yung tahrif, natalakay na natin doon sa number 1, yung binabago ng tao ang kahulugan. Pero maaari rin kasi na nangyayari na bakit nagkakaroon ng tahrif, bakit binabago ng mga tao ang kahulugan ng mga pangalan at katangian ni Allah. Halimbawa, yung mukha at kamay ni Allah, hindi ito tinatanggap ng Asy'ariyah dahil sila ay nagtataatil. So ta'til ang ugat kung bakit sila nakakapagtahrif. Halimbawa, yung mukha ni Allah. Itinatanggi nila na ang mukha ni Allah na tinutukoy sa Quran, halimbawa sa iba't ibang mga aya, yung isang aya, yuriduna bihi wajha, hinahangad daw ng mga mananampalataya ang mukha ni Allah. Lahat ng narito ay mawawasak liban na lang sa mukha ng marangal at mapagbigay, si Allah. Tinatanggi nila na ito ay mukha ni Allah. At itong ta'til na ito, yung pagtanggi nila ay ginajustify nila sa pamagitan ng tahrif, pagbabago ng kahulugan. Nang mukha daw ni Allah na tinutukoy dito ay hindi mismong mukha, ito ay karangalan ni Allah. Katulad din ng kung paano ang kamay ni Allah ay itinatanggi nila, tinata'til nila sa pamagitan ng tahrif, ng kamay daw ni Allah tuwing nang tinutukoy ito sa Quran. Halimbawa sinasabi, bal yadahu mabsutatan, bagkus ang dalawang kamay ni Allah ay nakabukas. Ang kamay daw na ito ay tumutukoy sa kanyang kapangyarihan, hindi sa mismong kamay. At pinagbibintangan ng Asy'ariyah ang Ahlus Sunnah. Yung Asy'ariyah nagpapakilala rin naman sila na Ahlus Sunnah. Kaya nga mahalaga sa Muslim sa panahon na ito ngayon na ipapakilala natin ang ating mga sarili bilang nasa manhaj ng Salafiyya para maihiwalay natin ang ating mga sarili sa mga Muslim na mali ang pag-unawa nila sa akida. Okay? Kaya huwag kayong maniniwala doon sa mga nagsasabi na walang Sunni, walang Shia, walang Sufi, Muslim lang, walang katotohanan. Kagaguhan yun, yung sinasabi nila. Kaya huwag kayong tatangkilik doon sa mga, hindi ko alam anong problema sa mga Muslim. Parang addict sila masyado sa mga celebrity na mga Muslim. Kung makapuri sila kay Robin, parang hindi nila nakakalimutan o hindi nila naaalala yung mga katarantaduhan naman ni Robin sa Islam na ginawa niya na napakarami. Huwag niyo siyang tatangkilikin. Yumayabang lang lalo yun eh. Huwag niyo siyang tatangkilikin. Kung gusto niyo, di tangkilikin niyo. Pero yung masasabi ko lang, kung ayaw niyo na isumpa kayo ni Allah, huwag niyo ring purihin ang kasumpa-sumpa sa Kanya at lumalapastangan sa Kanya. May Muslim. Okay, totoo may Muslim. Pero tinatawag natin ang ating mga sarili unang-una bilang Muslim para maihiwalay ang ating mga sarili mula saan? Mula sa kuffar. Tatawagin natin sarili natin Muslim. Ngayon, merong Ahlus Sunnah para ihiwalay natin ang ating mga sarili mula sa mga Sufi, Asy'ariyah, Shia at iba pa. Kasi alam naman natin ligaw sila. At dahil ngayon, sa panahon natin ngayon na makabago, kahit yung mga Sufi, kahit yung mga Asy'ariyah at iba pang mga ligaw na sekta nagpapakilalang Ahlus Sunnah, na dahil dito, darating ang pagkakataon talaga na mauobliga tayo na tawagin ang ating mga sarili na Salafi. Na tayo ay umuunawa sa mga batayan ayon sa pag-unawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Ang Salafiyya, hindi ito grupo. Kumbaga, hindi ito katulad ng ginagawa ng mga pekeng Salafi. May mga peke rin na Salafi. Inaangkin nila na sila ay Salafi, pero ano ito parang ginawa nilang fraternity, na kapag hindi ka member ng grupo nila, hindi ka tumatangkilik doon sa mga tinatangkilik nila, ay hindi ka Salafi. Walang ganon. Ang Salafiyya ay hindi iisang grupo lamang ng mga tao na magkakasama.
ang Salafiyya ay manhaj. Ito ay kaparaanan. Okay? Walang presidente, wala itong chairman na kapag hindi ka rehistrado sa kanyang listahan, hindi ka Salafi. Hindi ganun. Okay? Ang Salafiyya ay inihiwalay natin sa pamagitan nito ang ating mga sarili sa mga ligaw na sekta na nagpapakilala rin na Ahlus Sunnah. Alhamdulillah, bukod doon sa mga peking Salafi, wala namang Asy'ariyah o wala namang Sufi ang nagpakilalang Salafi. Kasi kamuhi-muhi talaga sa kanila ang salitang ito. Kamuhi-muhi sa kanila ang salitang ito. Maaring yung ta'til na ito yung magiging dahilan ng lahat ng iba pang mga paglabag sa kaisahan ni Allah sa kanyang mga pangalan at katangian. Nagtatahrif, binabago ng mga ibang sekta yung mga pangalan ni Allah pag-unawa rito at gayon din yung mga katangian ni Allah at pag-unawa rito dahil sa ta'til. Okay? Sa tahrif, balikan natin ng konti yung tahrif. Yung binibintang sa atin ng mga ligaw na sekta, ang ibinibintang nila sa Ahlus Sunnah, yung tinatawag nilang tajzim. Tajzim, yung paglalagay kay Allah ng jasam o jisim. Jisim, ibig sabihin katawan. Sa English, medyo social yung pagkakatranslate dito, yung tajzim, anthropomorphization. Okay? Anthropomorphization. Anthro, ito uli, etymology. Pag sinabing anthro, tao, di ba? Anthropology, pag-aaral ng tao, at iba pang katulad nito. Philanthropy, pagmamahal sa tao. Yung morpho, ang ibig sabihin nito ay hugis. Okay? Hugis. So, anthropomorphization, yung lahat ng bagay na may ation sa dulo, ito ay proseso. So, nabubulol nga ako minsan Anthropomorphization sa tajzim. Binibigyan daw ng katawang tao si Allah sa pamagitan ng pag-unawa ng mga pangalan at katangian ni Allah ay katulad ng o may katulad o pagkakahawig sa tao. Kaya tinatanggi nila ang mga katangian na ito ni Allah. Yung mukha, yung kamay. Pero yun nga tayo, tinatanggap natin ito. Pero syempre ang mga ito ay hindi katulad ng mukha o kamay ng tao. Okay? Sila yung malisyoso. Yan ang pinakamagandang argumento na may bibigay ninyo sa kanila. Halimbawa, actually matatapang mga yan, hindi ko alam saan sila kumukuha ng lakas ng loob nila. Talagang kapag malaman nila na naniniwala ka na si Allah may mukha o may kamay, awayin ka ng mga yan. Awayin ka ng mga yan. Sabihin nyo lang sa kanila, simpleng argumento. Naniniwala ako na si Allah may kamay, may mukha, pero hindi yan katulad ng kamay o mukha ng sino mang nilikha. Malisyoso ka lang. Ikaw ang malisyoso. Ikaw ang nag-iisip na si Allah, ang mukha niya mukha ng tao, kaya mo tinatanggi na may mukha si Allah. Siya ang may problema, hindi ang Ahlus Sunnah. Duruin nyo rin yung mukha niya. Ikaw may problema. Bakit ka tumatanggi na may mukha si Allah? Hindi ako. Ikaw ang nag-iisip na si Allah ay may katangian ng tao. Kasi linaw-linaw, di ba? Andito nga, di ba, yung aya? Yung laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir. Si Allah ay walang katulad na anuman at siya ang nakakakita at nakakarinig. Sing ta'til, ito kadalasan yung ugat ng lahat ng mga paglabag na ito sa Tauhid al-Asma'i was Sifat. Actually, may libro. Maganda i-download yun Ginawa ng app ni GSD. Sa Android, ewan ko sa Apple kung meron na. Basta hanapin nyo yung mga ligaw na sekta na iniuugnay sa Islam. So, basahin nyo yun, malalim yung pagkakatalakay niya doon sa bagay na ito. Siya rin yung yung nakadebate ng mga Asy'ariyah minsan doon sa circle. So maganda mabasa niyo. So yung ta'til, siya yung kumbaga ugat ng marami sa mga bagay na ito. So yung takyif naman,
Ay di balikan natin pala itong ta'til. Yung nga ang ta'til, ito yung pag-alis sa mga ito. At ito'y taliwas sa tauhidul asma'i was sifat. At maaaring maging dahilan ng paglabas ng tao sa Islam. So bakit maaaring magiging kufur ang ta'til? Kasi ang ta'til, kapag tinanggihan ng tao ang isa sa katangian ni Allah, ibig sabihin, inaalis niya ang isang kapangyarihan ni Allah. Halimbawa sa Qadar, at actually yung Qadariya, ang pinagmulan din nito yung mga Jahmiya at yung mga Mu'tazila. Naghalo-halo na yun ng mga filosofiya. Sinasabi ng mga scholar, kapag ang itinatanggi ay isa sa mga rukun ng Qadar, yung kaalaman ni Allah, irada ni Allah, kagustuhan, pagsusulat, yung kitaba, yung pagtatala, at yung al-khalq, paglikha, panghuli. Alinman sa apat na ito ang kanilang itatanggi, kufur yun. Okay? May ibang nagsabi kung ang tinatanggi kitaba lang, hindi na maaaring hindi kufur, pero mas malapit talaga siya sa kufur. Merong mga Qadariya, sinasabi nila na walang Qadar kasi hindi alam ni Allah ang mga nangyayari. Malalaman lang ni Allah ang mga bagay kapag nangyayari na. Malinaw na kalokohan yun. Kasi nga, maraming batayan, lalong-lalo ng hadith, di ba, na 50,000 years bago palikain ni Allah ang mga nilikha, alam na niya yung mangyayari sa kanila. At naitakda na ang lahat. So, perpekto ang kaalaman ni Allah. Ibig sabihin, hindi magugulat si Allah sa anumang nangyayari sa kanyang mga nilikha. At isa ito sa mga dahilan kung bakit kufur, kung bakit kafir ang mga Shia. Tinatanggi nilang kaalaman ni Allah. Kasi minumura nila yung mga sahaba, sinusumpa nila yung mga sahaba, kasi raw, nagmurtad daw yung mga sahaba. Nagmurtad. Ngayon ko sasabihin ng Ahlus Sunnah, paanong magmumurtad ang mga sahaba kung pinuri sila ni Allah sa Quran at pinangakuan sila ng paraiso sa mga hadith. So, sabi ng mga Shia, hindi kasi alam ni Allah na magmumurtad ang mga sahaba pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, malaking kagaguhan yun. So yung kaalaman kapag tinanggi, yun nga lahat ng Qadar, lahat ng rukun ng Qadar, kufur yun. Tapos yung mga naman, tumatanggi sa kitaba. Yung mga tumatanggi sa kitaba, may mga nagsasabi na wala raw kitaba. Walang Allahul Mahfud na nakatala doon yung mga mangyayari. Itatala daw yung mga mangyayari kapag nangyari na. At itinatala lang daw ang mga nangyayari kasi para magantimpalaan. Para lang magantimpalaan. So mula roon, so may kita natin din yung paniniwala ng mga Qadariya na tumatanggi sa Qadar. Na lumitaw din mula doon yung isa na namang sekta na tumatanggi sa Qadar, yung Jabriya. Na wala raw Qadar kasi kapag may Qadar, ibig sabihin pinipilit lang ang tao na gawin nila ang gusto ni Allah. So mula roon sa Jabriya na yung tinatanggi nila ang irada ni Allah. So parehong, parehong mga sekta na lumitaw dahil sa kanilang maling pag-unawa sa mga pangalan at katangian ni Allah. Itinatanggi nila sa pamagitan ng ta'til ang mga kapangyarihan ni Allah. Doon na lang sa Qadar bilang halimbawa. Yung kanyang kaalaman, yung kanyang pagnanais, yung kanyang pagtatala, at panghuli yung kanyang paglikha. So ito yung ta'til. Ito yung ugat talaga ng tahrif. Ito yung ugat ng tahrif. Ngayon yung takif, so maaari rin naman na manggagaling ito sa ta'til. Kumbaga, hindi pinaniniwalaan ng tao ang isang gawain ni Allah, liban na lang na mailalarawan muna ito ng eksaktong paglalarawan. Gusto nila ng yung eksaktong detalye.
Kaya sila nangungulit, namimiloso po sa mga bagay na ito. Halimbawa nga niyan, palaging sample dito sa takyif, yung istiwa ni Allah, yung pagluklok ni Allah sa trono. Yung mga pilosopo, gusto nila na ilalarawan eksakto kung paanong lumuklok si Allah sa kanyang trono. At syempre meron ding ta'til na nangyayari sa iba na itinatanggi nila na si Allah ay lumuklok sa trono sa pagkakaunawa natin dito. Ito rin yung isa naming pinagtatalunan. Yung iba, lalo na yung translation ko ng Quran, kasi yung translation ko, nilagay ko dun, thumma stawa alal arsh, at si Allah ay lumuklok sa kanyang trono. Ba't ganyan translation mo, lumuklok? Lumuklok, anong gusto mo lalagay ko dyan? Umupo. O sige, tama yan. Kasi yung istiwa para sa kanila, kapag inunawa daw natin ang istiwa ayon sa pag-unawa ng Ahlus Sunnah, ini-imagine daw natin si Allah nakaupo sa trono. Pero nga, uli, yung mga tao na ito, sila yung may problema sila yung malisyoso, sila yung malikot ang isip. So tayo, inuunawa natin ang istiwa ni Allah sa kanyang trono, lumuklok siya sa trono, pero hindi na natin alam kung paano. Okay, katulad nga yung sinasabi ng mga scholar, al-istiwa ma'lum, wa kayfiyatuhu majhul, wa su'alun anhu bid'ah. Ang istiwa alam natin, oo, pero kayfiyatuhu, paraan nito, hindi natin alam, at ang pagtatanong tungkol dito ay bid'ah. Yung masyado ka nang magtatanong, masyado mo nang iniisip kung paano, tapos inaaway mo na yung mga tao kung paano nila ito naiintindihan. So yun yung takyif. So masyadong binibigyan ng tao ng detalye yung mga pangalan at katangian ni Allah kung paano ito umiiral. At syempre yung tamthil naman, so katulad ng sinabi ko kanina, maaring nag-uugat din ito sa ta'til. Kasi tinatanggi nila ang mga pangalan at katangian ni Allah, liban na lang na ito ay mayroong kahalintulad sa mga nilikha. So yung tamthil, kung yung anthropomorphization, kung si Allah ay binibigyan ng hugis ng tao, sa tamthil, ito yung direktang kumbaga, ito na yung direkta niya na translation, tamthil, na inihahalin tulad si Allah sa kanyang mga nilikha. Inihahalin tulad si Allah sa kanyang mga nilikha. So ito yung mga paglabag sa Tauhid al-Asma' wa Sifat, 4. Ta'til, pagtanggi. Tahrif, pagbibigay ng bagong kahulugan. Takyif, paglalarawan kung paano umiiral o nangyayari ang mga pangalan at katangian ni Allah. At pang-4, yung tamthil o paghahalin tulad kay Allah sa kanyang mga nilikha. 4. So nga, yung libro, i-download nyo yun, inshallah, meron yun sa Android at para lumawak pa yung pag-unawa nyo rito, inshallah. Hindi yung umaasa lang kayo sa kung ano yung tinuturo rito. Kasi may mga bagay, ilang beses ko na binanggit, pag tinanong ko kayo, wala na, hindi na naman alam. Magbasa kayo ng magbasa, inshallah, hindi nakatulala kayo. Hindi ko alam paano nyo ginagawa yun Ito yung pasok ko rito, nakatulala. Nakatulala lang kayo rito. Magano kayo, magbasa-basa rin kayo, inshallah. Makinig ng lecture, ibang lecture, inshallah. Kasi kung hindi nyo gagamitin yung kaalaman, walang silbi yan. Makakalimutan nyo lang din yan. Sa pang-4, panghuli, ang magagandang pangalan at katangian ni Allah ay hindi maaring ipangalan sa kahit sino man sa kanyang mga nilikha. Ngunit maaari namang ibagay na pangalan kung lalagyan sa unahan ng katangian ng pagkaalipin. Abd. Kung lalaki, Abd. So tulad dito, Abdurrahman, Abdul Karim, Abdul Ghafur. Kung babae naman, Ama, Amatul Rahman, Amatul Karim, Amatul Ghafur, pwede. Kasi ang tao ay hindi maaring magkakaroon ng pangalan ni Allah. Pero siyempre, katulad dun sa natukoy dun sa Quran, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Raufun Rahim. So ang pinagbawal sa konteksto dito sa Arabic yung ma'rifah, yung merong alif lam.
Pero kung walang alif lam, Rahman, Karim o Ghafur lang, so maaaring ilarawan ng tao sa ganung katangian. Okay? Pero yung gagawin itong alif lam, may alif lam, hindi pwede. So kung gagamitin man ito, dapat dagdagan ng abd o ama. At gayon din, itong salitang abd naman o ama ay hindi maaring gamitin dahil hindi gagamitin o idudugtong sa pangalan ng tao. Dahil hindi rin maaring magpaalipin liban kay Allah. Sa konteksto ng pagsamba, okay? Kasi ang tinutukoy dito, yung pagiging alipin sa konteksto ng rububiyah. Okay? So hindi ka pwedeng mapapangalanan bilang Abdul Nabi, alipin ng propeta, Abdul Rasul, alipin ng sugo. O so dun sa kaso ng mga Shia, mayroong mga Shia, pangalan nila Abdul Hussein. May mga Kristiyanong Arabo, ang iba sa kanila, pangalan nila Abdul Masih. Pangalan ng, ibig sabihin, alipin ng Mesaya, alipin ng Kristo. So hindi pwede. Pero, yung tinutukoy dito na pagkakaalipin, hindi sa konteksto ng pagkaalipin ng tao sa iba bilang abd o ubudiyah sa lipunan. Kasi hanggang ngayon, actually, nananatili sa Islam kasi hindi naman totally pinagbawal sa Quran o ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pang-aalipin. So maaari pa rin mang-alipin ang Muslim. Pero ipinagbawal na ito ng lahat ng mga bansang Muslim. So syempre, susundin ang batas ng mga bansang Muslim sa bagay na ito. Walang problema. Kasi ito ay isang bagay na panlipunan. Ito ay isang bagay na nasa ilalim ng kapangyarihan ng namumuno sa mga bansang Muslim. Pero kung halimbawa magkakaroon muli ng bansang Muslim na nangaalipin, wala kasi walang problema rito. Ang ISIS actually, nangaalipin sila pero hindi naging issue ng mga scholar sa kanila bakit sila nangaalipin. Kasi technically, hanggang ngayon, maaaring mapahintulutan ng pang-aalipin. Ang problema sa kanila, binibihag nila yung kanilang kapwa Muslim, tas aalipinin nila, gagawin nilang sex slaves o pipilitin nila sa prostitution, ibebenta nila sa mga kuffar para maging alipin din ng kuffar. So yun yung problema sa ISIS. Ginawa nilang alipin yung kanilang kapwa mananampalataya, kumbaga binibihag nila para gawing alipin. Bagaman maaari rin naman maging alipin yung mananampalataya rin. Okay? So mananatili ito. Kaya nga hanggang ngayon sa mga aklat ng fiqh, pinag-aaralan at tinatalakay pa rin yung tungkol sa pang-aalipin. Kasi nananatili na mapapahintulutan ito. Pero iba yung konteksto doon sa konteksto nito. Nililinaw lang natin. So tinutukoy dito na hindi maaring magpaalipin liban kay Allah. Ang tinutukoy dito ay yung pagkaalipin sa pamagitan ng pangalan o sa technically pagpapailalim, pagpapaalipin sa kapwa natin tao sa anyo ng rububiyah o pagiging Panginoon. So ito yung dulo ng Tauhidul Asma'i was Sifat, alhamdulillah. Sa isunod na aralin, ito na yung Shahadatain, ang dalawang pagsaksi sa kaisahan ni Allah unang-una at sa pagiging sugo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itutuloy natin ito next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.